Biyaheng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. 3 araw mananatili ang delegasyon ni Marcos sa Washington, D.C. At live po mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Mase, anong posibleng talakayin sa pagbisita ni BBM sa White House? Tumanggi muna ang Malacanang na idetalye kung ano ang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Washington. Ang tiyak lamang, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pupunta siya doon sa July 20 hanggang 22. Pinagpapaubayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang pagdetalye kung ano-ano nga ba yung mga paksang tatalakayin. Pero it's good to take note yung mga nangyari nito lamang mga nakakalipas na araw na matatandaan natin, nag-anunsyo ang Amerika na mag-i-impose sila sa Pilipinas ng 20% na reciprocal tariff. Ito yung pagpapataw ng taripa doon sa mga export products ng Pilipinas na ipinapadala nila sa Amerika. Ipatutupad yan sa August 1. So mas mataas kumpara doon sa initial na 17% na inanunsyo ng US. So hindi na nakakagulat kung kabilang yan sa tatalakayin sakaling matuloy nga yung bilateral meetings sa pagitan ni US President Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre kapag ganitong mga bilateral meeting, Bok, hindi naman nawawala dyan yung usapin tungkol sa seguridad. Lalo na ngayon, mainit din ang West Philippine Sea. So isa din yan sa inaantabayanan natin, kabilang na yung mga issues tungkol doon sa ating mga overseas Filipino workers. But again, hinihintay pa rin natin ang opisyal na pahayag ng DFA at ng Malacanang tungkol sa magiging agenda ng Pangulo. Bok? Okay, Mase, ibang issue naman na tila naka-question yung pagtalaga kay Dave Gomez bilang bagong PCO Secretary. Saan ang hugot nun galing at anong sabi ng Pangulo o sabi ng Palasyo? Oo nga, Bok, yan din yung unang ibinungad namin kay PCO Secretary Dave Gomez. Nakakapanumpa lamang kanina, by the way, ang mga bandang 3:00 pasado lamang ng hapon yan, nanumpa siya sa harapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang, kasama niya yung kanyang pamilya at nagkaroon din sila ng maikling pagpupulong, transition ni outgoing Secretary Jay Ruiz. Isa yan doon sa mga natanong natin kay Secretary Gomez, pero ang paliwanag kasi dyan ng ilang sektor, kabilang na sa Senador Pia Cayetano, hindi nararapat yung pagkaka-appoint kay Secretary Dave Gomez sa PCO dahil sa minsang naging affiliated ito sa industriya ng tabako. At bilang cabinet official, mataas daw ang posisyon, importante daw na independent siya pagdating doon sa mga polisiya at panawagan na tingin ay makakasama naman sa taong bayan, kagaya nga niyang paninigarilyo. Pero ngayon, paano daw magiging independent kung minsan siyang naging bahagi ng industriya? So tinanong natin yan kay Secretary Gomez kanina, ang malinaw na sinabi niya, hindi na siya bahagi ng industriya ngayon at merong mandato sa kanya ang Pangulo na tinawag nga niya na programs, policies minus politics. Kasi magsasalita daw siya tungkol sa programa at polisiya ng Pangulo pero iiwasan niya ang politika. Siguro kabilang na rin dito yung usapin tungkol sa pambabatiko sa kanya. Narito ang pahayag ni Secretary Dave Gomez. I respect other people's opinion. If that's their opinion, I will respect that. Maybe in the right forum, the proper forum, I will respond to that. But again, this is not about me. No? This is about the President and how we socialize his programs. Ulat ni Maricel Halili, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.